Papa ngayon and Mommy Papa, Kensho. Sari. Meron siyang suot na sari. And this time, it's not Gujarati style. Bangalore style. Paano daw ba yung love marriage dito sa India? Oho, Janoben. So, alis na sila. Ala yung cake marne? Pari. Round. Ayan, no? Ganda. Naka-ready si na Papa ngayon and Mommy Papa, Kensho. Tame kay Jano. Masta tayar kay Ratame. Marriage function siya. So, pupunta ngayon sila sa isang marriage function. Kilaway ga, chalo tayo Diyos eh. 10 वाजेगा. Kabe tame late tayo. 10 wagi gya. So, 10 o'clock daw yung marriage function. So, andito si Mommy. Sari. Meron siyang suot na sari. And this time, it's not Gujarati style. Bangalore style. Mustard siya, Bangalore style. Hare lagaj. So, ayan. Ano yung chutawar. So, gustong-gusto niya yung ayos niya ngayon. Para siyang dalaga ulit. Bangalore style. Hi guys, so naiwanan na naman po tayo mag-isa dito sa bahay as usual kasi dun sa pinuntahan nilang kasalan, hindi tayo pwedeng umupo ng napakatagal kasi mahaba yung ritual doon and sobrang daming tao, hindi ako magiging comfortable doon kasi walang magandang upuan, ganyan. So, gusto kong i-take yung opportunity na ito na itakal yung ganitong usapin kasi ang daming nagtatanong sa inyo talaga and ang daming curious kung paano daw ba yung love marriage dito sa India. So yung kakasal ngayon guys, yung babae is pinsan ni Milan and recently na-engage siya. Tapos, after few months, pinakasal na sila. Kasi, walang masyadong nakakaalam na nabuo yung relationship nila na may pagmamahalan na. So, ganito kasi yung nangyari. Yung babae, nakikipag-usap na pala siya doon sa lalaki. Pero, hindi alam ng mga tao dito na meron na silang relationship. Tapos, nung naghahanap na ng mapapangasawa yung mga kamag-anak ng babae, yung mga parents niya, saktong-sakto na yung i-arrange dapat sa kanya is yung boyfriend niya ngayon. Gets nyo ba? So, ang nangyari guys, totoo niya, nagmamahalan talaga sila. And ang ending, naging sila. Ngayon, kinakasal na sila ngayong araw. So, merong mga ganong instances, guys, na sinaswerte talaga yung mga tao, yung mga bata dito, na yung mga pinipili nilang mga boyfriend, nagiging katuluyan nila in the end. Pero, hindi ganon yung case palagi. Usually, guys, yung mga bata dito, meron din pinsan na isa sa Milan, meron din siyang isang boyfriend. Pero, hindi sila nagkatuluyan kasi pinaghiwalay sila ng magulang niya. Kasi, unang-una, ayaw nila yung family background, ayaw nila yung educational attainment, ayaw nila yung trabaho ng mga magulang, ganyan, hindi sila swak sa isa't isa. So, kapag ganon, medyo nakakalungkot kasi dinidiktahan talaga ng mga magulang yung mapapangasawa ng anak nila. So, nakakalungkot kasi usong-uso pa rin talaga yung pagkontrol ng mga magulang sa mapapangasawa ng anak. So, ayun. Pero, dito sa lugar namin, ang kadalasang nakikita kong nangyayari is arranged marriage. Madalang lang yung love marriage sa kanila. Kagaya namin ni Milan, love marriage kami. So, most of the population dito, in-arrange sila ng iba't ibang mga tao. Like, kamag-anak. Well, yung mga ikakasal, hindi magkamag-anak. Pero, yung mga ikakasal na yon, merong isang maglilink sa kanila na kamag-anak nila both side. Kaya ganung lumalaki yung pamilya nila, guys. And kung wari, yung tito mo, merong nakaaway dun sa kamag-anak ng mapapangasawa mo, isa yon sa magiging dahilan kung bakit hindi kayo ipapakasal. Kapag merong nakaalitan na kamag-anak, yung kamag-anak mo,
So, isa yon sa magiging grounds para hindi matuloy yung kasalan. Dapat, yung ipapangasawa dito sa side na to, tsaka yung mapapangasawa niya, dapat in good terms lahat ng family members. Sa kalulululohan, sa pinsan, sa tito, tita, wala dapat silang nakaaway dun sa isang family. Kasi kapag may away, may magiging conflict sa relationship. Kasi yung marriage nila dito guys, hindi lang siya parang kasalan ng dalawang tao. Isang kasalan siya ng buong magpapamilya. So, ganun po. So, ayun. Medyo interesting yung kultura ng mga Indiano. Pero sobrang dami mong dapat intindihin, aralin. Sobrang dami mong kailangang unawain sa mga paniniwala at kultura nila. And hindi matatapos yung isang araw kung i-explain ko yun sa inyo lahat. Kaya unti-unti ina-explain ko sa inyo yung kultura nila dito kasi nasa-shock talaga ako guys. Naku-culture shock talaga ako sa mga kaganapan dito. And I'm just happy na yung kasal ni Milan, ipapakasal sa lalaking minamahal niya. Kasi actually, may spark sila. It makes a difference kapag mahal mo yung papapakasalan mo. Hindi yung pagkasal na kayo, doon lang kayo hulugan ng loob, ganyan. May sparks pa rin talaga na kapag ikaw mismo yung nakahanap sa kanya, tapos nagkatuluyan kayo. Di ba nakakakilig yung ganun? So, ayun lang guys. Yun lang yung update ngayon. If meron silang mga clips na maipakita sa akin, i-explain ko sa inyo yung mga ganap dun sa marriage na yun, papaintindi ko sa inyo ng unti-unti and sana may matutunan kayo. So, sabi ko nga kay Papa, dahil nga wala ako doon para mag-video, kumuha nga siya ng mga shots para kahit papaano mapakita ko sa inyo. So, ngayon, natutuwa nga ako habang pinapanood ko yung mga videos na kinuhanan niya. Mix up yun. Usually guys, kapag merong mga kainan talaga, yung mga lalaki, yung mga unang kumakain. Pagkatapos, kapag tapos na yung mga lalaki, saka naman susunod yung mga kababaihan. Naalala nyo ba guys, nung kinasal din si Jano, ito nga yung entrance nung bride kung saan yung mga kalalakihan ay yung maghahawak nitong parang bulaklakin na ganto. Tapos yung mga kababaihan naman ay susunod sa bride sa likuran niya. Yung maghahawak nga dapat nitong bulaklakin na ito guys ay yung brother ng bride, pagkatapos ay yung mga uncle. Dito nga din guys ay naghihintay na yung groom at ginagawa na nga nila yung iba't iba mga seremonyas. Yung kasalan nga ng mga Indiano guys, usually umaabot talaga yan ng 3 araw. Yung iba nga 5 araw pa. Pero dito nga sa lugar namin, dahil ayaw na nga nila ng matagalang selebrasyon, iniisa na nga lang nila sa loob ng 1 araw. Mula nga sa umaga ay meron na silang sineselebrate na tinatawag na PT. Pagkatapos ay merong garasyanti at ito na nga yung tinatawag na kasalan. Yung iba ay meron pang pa-reception tuwing gabi.
Sobrang dami nga ang rules ang kailangang sundin dito sa society na kinabibilangan namin. Hindi nga siya katulad ng ibang mga Indiano kung mag-celebrate ng kasalan dahil napakasaya talaga ng kasalan nila dahil merong kantahan, sayawan at iba't ibang mga paputok. Usually nga guys, yung gumagastos ng kasalan ay yung part o pamilya ng babae. Pero kahit nga papaano ay nag-iiba na yung panahon, kapag mabait nga yung asawa ay mag-share nga din siya ng gasto sa kasal, kagaya na lamang ng mag-couple na ito. Yung babae nga yung gumastos sa gastos dito sa kasalan at yung lalaki naman yung gumastos para sa reception. Dahil nga officially nakasal na sila, ngayon nga ay nahatid na ng pamilya ng babae yung bride. Kay Joano pa siya, tame? Oho, Jano Ben. So, alis na sila. Alay yung cake, Marne? Mari. Round. Ayan, no? Ganda. O, Jacha. Thank you. Thank you, Masta de kay Che. So, nag-change costume na rin si Mommy. Awe, kam, green sari perdido. After nga ng kasalan ay may pa-reception party nga, kaya naman dito ay nagpunta ulit sina mother-in-law and father-in-law kasama nga si Jano. Ito nga yung ginastusan naman ng lalaki at ganito nga yung nangyari sa gabing to. Nga rin nakapunta ngayon si Milan guys dahil meron nga siyang duty sa hospital. Kaya naman ay pinavideohan na lang din namin kay Papa yung mga kaganapan ngayong araw. Pasensyahan nyo na po yung video guys dahil ito lang yung nakayanan ng biyanan ko. So sobrang na-appreciate ko talaga yung pag-shoot talaga niya ng video para sa atin.